Wala kaming hinihingi. Wala akong inaagaw. Walang inaagaw si Matet. He can have it all. Mana. Let me be clear. Wala akong hinahabol na mana. Wala akong hinihinging mana. Ni piso wala. Kaya kong magtrabaho at magpakahirap, magpuyat. Simula nang namulat ako, buntot ko, ila ko. Hindi ako humingi ng tulong at hindi ako naging pabigat sa mga magulang ko. Kaya huwag niyong ibato sa akin ang mana. Dahil kaya kong magsumikap at maghirap. Kung ano man ang niiwan ni Mami, mga lupain niya sa Bicol, yun lang ang meron siya. Alam niya ni Rodel. Tanungin niyo yung mga tao na nakakaalam. Alam niya ni Rodel. Wala namang ibang naiwan ng Mami kung hindi yun. And after Mami died, and after she was buried, to be honest, kinausap ko si Ian. Noong pagkalibing ni Mami, after a few weeks, tinanong ko siya, Ian, are you willing to share the properties of Mami with us? And tinanong ko yan without Matet, Kiko, and Ken knowing. Why? Kasi naawa ko dun sa tatlo eh. Hindi para sa akin, kung hindi para dun sa tatlo kong kapatid. Dahil wala namang iniwan si Mami sa kanila. And tanggap naman namin na kung ano ang meron si Mami, kay Ian yan. Walang nanghihingi yan, walang nangaagaw. At sinabi ko kay Ian, if you're willing to share the properties of Mami with us, maraming salamat. Kung hindi, okay lang. Walang problema. And tinanong ko yan without Matet, Kiko, and Ken knowing. I just wanted to know if he would. For the sake of the three. Kasi ako, kaya ko eh. Buong buhay ko naman kinaya ko. Dumating ang punto sa buhay ko, wala akong pera, wala akong panggas, pinuputulan ako ng Meralco, ng tubig. Wala naman tumutulong sa akin. Pero kahit minsan, hindi ko dinistorbo ang mga magulang ko, kahit mga anak ko. Pero kinaya ko, tumayo ako, nagsipag ako sa tulong ng asawa ko, kaming dalawa. Tamaan ako ng kidlat ngayon kung meron akong naagrabyadong tao. Kaya huwag nang ibabato sa amin yung mana. Kay Ian na yan. Pagdating naman doon sa foundation, tinanong ko siya. Sabi ko, are you willing to do the foundation with us? Sabi ko, magtayo tayo para kay Mami to continue her legacy. Anong sinabi niya? I'm not ready. Wala akong ilalabas na pera. At lahat ng usapan namin ni Ian, nasa text yan. May kopya ako. Sabi niya, hindi ko pa kaya ngayon. Sabi ko, okay. Irerespeto ko yan. Hanggang sa nagkaroon kami ulit ng conversation because Matet and Kiko and Ken said, ate, naiintindihan namin yung gusto mong gawin. Magtayo na tayo. Sabi ko, hindi ko pwedeng itayo ito nang hindi tayo kompleto. Kinausap ko ulit si Ian. Sabi niya, hindi, go ahead, do it. Gawin niyo, susuportahan ko yan. Ang sabi niya sa akin, pag ready na ba ako, pwede akong sumali? Sabi ko, oo, Ian. Kasi atin to, for the legacy of Mami. Ano bang legacy? Ano bang legacy? Ang legacy ni Mami, isang pagtulong sa kapwa, hindi ba? Yun lang naman ang gusto kong ituloy. Hindi para pagkakitaan ng kahit ano. In fact, ako pa nga ang maglalabas. Ako maghihirap para maghanap ng pera, para magtayo ng foundation. When I finally was able to put up the foundation, anong ginawa niya? Nagpunta sa Facebook.
Ang sinabi niya, hindi ko alam yung foundation na itinayo. Hindi ko pinapayagan ng kahit sino na magtayo ng foundation. Hindi ako nagpapayag ng kahit na sino magbigay ng pera dyan sa foundation na yan. Doon ako nasaktan. Bakit? Kasi alam niya. Alam niya lahat. Alam niya lahat. So hindi ko maintindihan kung bakit puro kasinungalingan na lumalabas sa bibig mo, Ian. Bakit? Sinabi niya kanina sa fast talk, sinabi daw niya sa akin, kay Matet, kay Kiko, kay Ken, na magtatayo siya ng one-person corporation ng enterprise. He never told us. He never told us, he never shared with us anything at all. Wala siyang shinare, wala siyang sinabi, wala siyang kwento. Pinahayaan na nga namin, ako tahimik na ako eh. But I will not allow anyone to put Matet down, to put Kiko down, to put Ken down, and to say all these lies, because it's not true. Ikakayaman ko ba ang pagsisinungaling? Ikakayaman ko ba ang pang-iisa ng kapwa? Ang gaba ng Panginoon. Diyos ko, matakot tayo sa totoo lang. Pero hindi na ako papayag. Enough. Enough with the lies. Enough with all of that. Tahimik ako, tahimik na si Matet, tahimik si Kiko, tahimik si Ken. Wala na kaming sinasabi. And then you go out on a TV show and then you tell everyone na sinabi mo sa amin, which is not true. Pinadaan ko na nga sa abogado ko eh. Para nga hindi na ako magsalita noon pa man. So this is just to clarify. Whatever you're hearing, whatever you know, it's not true. Now this is coming from me. And this pains me so much kasi tinuring ko siya. Nalagaan ko siya bilang kapatid. Pinilin siya sa akin ng nanay ko. Ilang taong bang wala si Mami na nasa Amerika siya? Sa akin naiwan si Matet, si Kiko, si Ken. Kahit si Ian, ilang taon sa akin pumira yan. Nung asawa ko pa si Monching, ginawa pa namin siya ng sariling kwarto sa bahay namin. Why? I don't understand. Why? Again, sa kanya na lahat. Wala akong hinihingi. Wala kaming hinihingi. Wala akong inaagaw. Walang inaagaw si Matet. He can have it all. Kasi para sa akin, sapat na natatawag kong Mami si Nora Honor. Sapat na napalaki ako ng isang superstar. Sapat na nabigyan ako ng pangalan ni Mami. He can have it all. Galit ako. Galit na galit ako. Buong buhay ko, sinakripiso ko para sa mga kapatid ko. Tapos sisirain mo lang. Okay na, Lord. Okay na, Lord. Thank you. Lumapit na si Checo. I'm so sorry. Please forgive me. Sorry, Lord. Okay, we'll just take a 5 minutes break.